Ganitong gaming po na dapat guys yung binibili natin. Yung wala pong overheat kahit isagad po natin lahat sa gaming. Still malamig pa rin po yung thermal niya. To the point po na hindi na po kailangan ng liquid cooling. Nag-gimmick lang naman tulad nga po sa ibang gaming phone ngayon. Tulad po nitong si Lenovo Legion Y70. At hindi lang po siya basta malakas ang performance sa gaming. Dahil even po sa may build quality niya and sa may battery niya, hindi po kayo mabibitin sa may gaming phone na to. Meron siyang 8,000 mAh siya battery with 90 watts sa charger. Tapos meron pa pong pangako si Lenovo sa 7 years po na efficiency sa may battery niya, itong si Y70. Siyempre kasama rin po na dapat ingatan din po natin yung smartphone natin. Saka meron din po siyang bypass charging. And for this video po guys, tingnan po natin kung ilang oras ba aabutin itong 8,000 mAh siya battery niya at sigurado magugulat po kayo. Dahil hindi lang po basta maganda yung kanyang battery. Guys, malakas din po yung performance niya. At magugulat din po kayo kung gaano pong kalamig sa gaming itong bagong gaming phone po natin ngayon. At hindi lang po yan guys, dahil hindi lang po basta mobile games yung susubukan natin. Susubok din po tayo ng mga PC emulator para po maintindihan natin kung gaano pong kalakas ang gaming po na to ngayon. Meron din po siyang metal frame saka po IP68 and IP69 po na ratings, kaya hindi rin po problema yan kung maiuhulog po natin sa may tubig yung smartphone na to. Isa pang hindi ko inaasahan sa may smartphone na to is eSIM supported din po siya. At naka 5G rin po yung mobile data natin. Unlike po sa ibang China ROM na naka 4G plus lang at hindi rin po supported sa eSIM. Ito pa isang specs case na madalang na nga rin po sa mga gaming po ngayon. Ito pong LTPO AMOLED display. Ito pong si Legion Y70 is meron po siyang ganyang klase ng display. At hindi lang po yan guys. Napakataas din po ng kanyang resolution. Itong LTPO AMOLED display guys is sa mga flagship lang po din nakukuha yan. Tapos meron din po siyang 144Hz sa refresh rate, naka Dolby Vision, HDR10+, saka meron po siyang 7,000 nits sa peak brightness. Kaya hindi rin po problema kung nasa direct sunlight nga po tayo, still malinaw pa rin po yung display niya. Malaki rin po yung kanyang screen size case na meron nga po 6.83 inches. Tapos ito pa malupit, naka 2K resolution po yung ating display dito. Compare po sa ibang gaming po ngayon, na madalas po naka 1.5K lang. Hindi lang po basta smooth yung magiging gameplay natin. Sigurado napaka-sharp din po at napaka-detailed. Dahil nga po sa mataas sa resolution at mataas sa graphics nga po sa mga games. Kaysa may build quality pa lang po ng smartphone na to at sa may display pa lang po niya, talaga napakaganda pa po niya guys. How much more sa may performance po niya. Yung ganitong kalakas po na Snapdragon na processor, dapat guys nag-emulator na rin po tayo. Dahil sayang po yung malakas sa processor niya kung puro mobile games lang. Eto guys, binasic lang po niyang Left 4 Dead. Ito yung best example na talagang masyado na pong malakas yung mga gaming po ngayon. Dahil kaya na nga rin po niyang mga PC games. Siyempre maraming optimization pa po ang kailangan para mag-run pa po ng maayos yung ibang mga games nga po dito. Dahil siyempre guys, hindi nga rin po lahat ng PC games ay supported na nga rin po agad dito po sa emulator. Pero hindi po ibig sabihin na hindi nga po niya kaya. Guys, kaya po ng Snapdragon 8 Gen 5 ang PC emulator. Siyempre, optimization lang po ang kailangan. At tamang timplaw lang po sa mga settings sa mga bawat game sa lalaruin natin. Para nga po mag-run yan. Dahil ang dami ko na po nakikita guys na naglalaro po ng GTA 5 sa mga smartphone nga po nila. Especially po sa ganitong klase ng mga smartphone nga po. Yung ganitong kalalakas. Ang problema guys, hindi ko po mapagana. Hindi ko po mahanap yung tamang settings para po mapagana yung GTA 5 dito. Pero hindi po ibig sabihin hindi niya kaya. Sadyang hindi ko lang po talaga mapagana. Kaya kung sakali po guys na may time kayo at gusto nyo po maglaro ng GTA 5 dito po sa may smartphone nyo, is kayang-kaya po yan dito sa Lenovo Legion Y70 ngayon. Kaya sa ngayon po, itong Left 4 Dead po muna yung sinubukan ko. Actually, kaya rin po niyang Call of Duty World at War. Kaso hindi nga lang po siya supported sa may touchscreen. At di ko nga rin po mapagana yung keyboard support nga po niya. Pero kung sakali po naglalaro kayo ng Witcher 3, dito nga po sa may PC or sa may PlayStation nyo, eto guys, kayang-kaya po yun guys ng Lenovo Y70. Okay po yung performance natin. Stable naman po siya. Guys, paalala ko lang po sa inyo, si Lenovo Legion Y70 po itong ginagamit natin. Pero grabe po agad yung performance na pinapakita niya. Dito nga po sa mga emulation. How much more po? Itong Red Magic 11S Pro. Sigurado mas halimo po ito kung ipang-gaming natin at ipang-emulator po natin. Kaya make sure po nakasubscribe kayo para po makita nyo kung gaano pong kalakas yung smartphone na to. Kaya if ever po guys na bibili kayo ng gaming phone sa around 20k to 30k po na budget, mas okay po kung magiging practical tayo.
Dahil ang dami pong halimo na gaming phone ngayon. Lalo po nagtataasan nga po yung mga presyo ng mga bagong labas ngayon. Pero kung titingin po tayo sa China ROM, guys, napakarami pong smartphone na magaganda rito. Guys, napansin ko lang po, halos 50% po lang nanonood sa atin is hindi po nakasubscribe. Guys, kung sakali nag-enjoy po kayo at may natututunan po kayo sa ganitong klase ng content, guys, tulungan nyo rin po ako na makaabot po ng 200k na subscriber bago nga po matapos yung taon. Guys, marami po akong hinahanda na pag-giveaway sa inyo. Lahat po na darating sa atin na collaboration na ipapadala po ng brand sa atin is pag-giveaway ko rin po sa inyo sa paparating nga po na Pasko. Kaya make sure po na makakaabot tayo ng 200k po na subscriber bago po matapos yung taon. Simulan na nga po natin guys itong madugong non-stop gaming natin. 100% po tayo mag-i-start. Naka-mobile data pa rin tayo. Tingnan natin kung ilang oras po aabutin itong 8,000 mAh battery niya. Start natin sa Mobile Legends. Warm up po muna tayo ng 2 hours po na non-stop gaming agad na nakasagad po yung graphics. Ito guys, sa unang isang oras pa lang is nabawasan po tayo ng 8% sa may battery niya. Then inabot lang po siya ng 37 degrees Celsius sa may temperature natin. At simula rin po ngayon guys, ito na po yung gagamitin natin scanner para malaman natin kung saan bang part nag-iinit po yung mismo smartphone natin. Guys, dyan pa lang po sa may Mobile Legends, mukhang kita na po natin na talagang iba po ang Snapdragon 8 Gen 5 kung sa may gaming nga po. Actually guys, sa may naging gaming test din po namin sa may iQOO Z11 Turbo at OnePlus A60. Makikita nyo rin po doon guys na talagang maganda po ang thermal ng 8 Gen 5 sa may gaming. Dahil sa pang 2 hours po ng Mobile Legends, talagang 37 degrees Celsius lang po yung naging temperature natin. Tapos sa may battery is naging 85% naman po siya. Guys, sa mga interesado nga po sa ganitong klase ng smartphone, nabili ko po yung smartphone na to kay UKDB Pampanga. Maganda rin pong mamili ng mga smartphone sa kanila dahil puro mga gaming phone po guys yung mga tinda ng shop na yan guys. At ang kagandahan pa is cash on deliver po sila. Pero if ever po guys na gusto nyo po makakuha ng malaking discount, wait nyo po sa panahon ng sale. Diyan nga po kay Lazada. Sigurado mag-sale po ito guys para makakuha po tayo ng malaking discount. Check nyo lang po yung link natin dyan sa panahon nga po ng sale. Pero syempre, bago nga po tayo mag-decide kung gusto nyo po ang smartphone na to, tingnan po muna natin guys yung kanyang full performance. Next game po tayo sa may Delta Force. Sa unang isang oras guys is naging 74% po yung battery niya. Napakaganda po ng performance niya, napaka-smooth. And yet, napakalamig lang po niya. Dahil umabot lang po siya guys ng 40 degrees Celsius. Isipin mo yan, napakalamig. And yet, napaka-smooth. At napakaganda po sa gaming. Grabe guys, napapabili po ako ng Snapdragon 8 Gen 5. Consistent po yung nakukuha naming thermal sa kanya. Dahil tulad nga po ng sabi ko sa inyo kanina, malamig din po yung naging thermal ni iQOO sa po ni OnePlus na mayroon pong 8 Gen 5 po na processor. Dahil sa pang 2 hours po na gaming sa may Delta Force, is naging 61% po yung battery natin. Grabe guys, basta malamig yung thermal natin, asahan niyo po, matipid din po sa may battery yung smartphone natin. Dahil dito nga po sa naging thermal natin is 40 degrees Celsius lang din po ulit siya guys. Take note, naka-mobile data yan. At pang 4 hours na po na non-stop gaming yan. Pero dito nga po sa may battery natin is meron pa tayong 61%. At ibig sabihin, kung magpapatuloy ito, mukhang kaya po niyang umabot hanggang 10 hours po na non-stop gaming. Dito naman tayo guys sa may Neverness to Everness. Nakaramdam lang kami ng isang frame drop sa kanya sa isang oras nga po na gaming. Pero overall guys, maganda po yung nakuha namin gameplay sa kanya. Tapos sa may battery natin, mula 61% is naging 48% na lang po yung battery natin. Still, hindi pa rin po ganun kalaki yung nabawas sa kanya. Hindi ko inaasahan guys na talagang maganda po ang battery performance ng smartphone na to. At I think, malaking factor dito guys yung malinis nga po ng software ni Lenovo. On the spot guys, maninibago po kayo sa may software nga po ni Lenovo. Napaka-smooth niya at napakalinis pong gamitin. Guys, yan po sa mga naging gaming test na pinakita ko sa inyo. Wala pa po akong binabago. Sa Game Turbo nga po, na available pa rito sa Lenovo Legion Y70. Ibig sabihin guys, kung maganda na po yung performance niya, pero pa po siyang igaganda kung sakali nga pong bubuksan nyo yung Game Turbo po ng smartphone na to. Guys, yung ganyang klase pa lang po ng performance sobra-sobra na. Kaya how much more po kung talagang isasagad nyo yung pinaka-performance niya. Ang kaso nga lang po guys is lalakas nga po siyang kumain ng battery. Kumbaga kahit po hindi naka-on yung Game Turbo nga po ng smartphone na to, talagang hindi pa rin po kayo makukulangan sa kanya. Talagang okay na okay po itong Snapdragon 8 Gen 5 kung maglalaro nga po tayo ng game sa kanya. Sobra-sobra na po ito. Dahil sa isang oras nga po na NTE is naging
44 degrees Celsius lang po yung temperature natin. Dito lang po siya uminit sa may Wuthering Waves na umabot nga po ng 47 degrees Celsius. Pero sa may performance natin, guys, dito po kayo bibilib sa kanya. Talagang napaka-smooth po niya. Walang frame drop sa isang oras po na gaming sa kanya. At sa may battery guys, natiran pa po tayo ng 27%. Ibig sabihin guys, kung sakali maglalaro po tayo ng Mobile Legends, sigurado nga abutin pa po ito ng 3 hours guys. Itong 27% po na battery niya. Grabe guys, isa po ito sa pinakamakunat na battery ng isang smartphone na gamit ko ngayon. Binisik lang po ang 6 hours po na non-stop gaming. Tapos meron pa tayo natira na 27%. How much more guys kung naka-wifi pa tayo or puro Mobile Legends lang po yung nilalaro natin. Guys, sigurado po dito. Sigurado nga abutin po ng 10 hours po yung battery ng smartphone na to ni Lenovo. Guys, nasa around 25k po pataas yung presyo ng smartphone na to ngayon. At para sa akin, napakaganda po ng overall ng specs na makukuha natin sa kanya. Kahit po mag-PC emulator tayo, wala pa rin pong problema yan. Dahil kayang-kaya po yan guys ng Snapdragon 8 Gen 5. Guys, hindi na po kailangan pahabain itong video natin. Itong si Lenovo Legion Y70 is pasado po ito na isa sa pinaka-best gaming phone po ng 2026. Kung gusto nyo nga po ng flagship performance. Pero yung presyo po is kasing presyo lang po ng GT50 Pro. Pero mas maganda pa yung battery na makukuha natin dito. Maganda rin po yung build quality at mas maganda rin po yung display. Nandiyan po yung link natin sa may baba guys kung sakaling gusto nyo pong umorder ng smartphone na to. Palike na lang po yung video natin kung nakatulong po sa inyo. Thanks for watching.